Baguio, dahil mas damta ko aming. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa mga overseas Filipino workers, maging ang mga nagdesisyon na manatili na sa bansa for good. Isa sa kanilang programa ay ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. Punteriya ng proyekto ang mga distressed o displaced OFWs. Tunghayan ang kwento ng isa sa ating mga kababayan na natulungan ng programa sa report ni Jonalyn Ponciano. Sa pagnanais na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang pamilya, ng ibang bansa si Ninita Sambahon. Nagtrabaho ito bilang domestic worker sa United Arab Emirates ng 9 na taon at sa Hong Kong ng 12 taon. Nagtrabaho rin ang kanyang asawa sa UAE sa loob ng 20 taon. Dumating ang COVID-19 pandemic, napilitan ang kanyang asawa na umuwi sa bansa for good. Sumunod naman siya rito. Dito niya sinimulan ang kanyang negosyo na paggagawa ng frozen goods. Nung nandito na, sabi ko kayo, ano naman ang gagawin ko dito? Wala naman akong kilala. Tapos, paano tayo mabubuhay dito? Nag-umpisa ako sabi ko, gagawa kaya ako ng mga frozen. Nag-umpisa muna ako sa puhunan na 3,000. Parang sa akin muna. Tapos nagluto, ganyan. Tapos sa mga kapitbahay ba, titikman nyo to, baka magustuhan nyo. Doon ako nag-start sa patikim-tikim. Sa mungkahin ng kanyang kaibigan, lumapit si Ninita sa Overseas Workers Welfare Administration Cordillera para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ng ahensya. Pinalad naman ito na makapasok sa programa at tumanggap ito ng 20,000 pesos cash assistance na ginamit niya para lalong mapalago ang kanyang negosyo. Pinalad din sa nasabing programa ang kanyang asawa. Ang tinanggap nitong tulong pinansyal, pinangdagdag sa kanilang negosyo. Bukod sa OWA, nakikibahagi rin si Ninita sa iba pang patraining ng gobyerno gaya ng DTI at DMW. Kumbaga, kung nag-umpisa ka dun sa business, kailangan consistent ka. Kailangan maipagpapatuloy mo yon. Hindi po pwedeng mag-umpisa ka tapos mag-e-ending ka ng isang buwan. Hindi ganun. Dapat pag nag-umpisa ka, isipin mo na parang ito na yung magsusustain ng buhay mo, ng magiging hanap buhay mo, makakatulong ka sa pamilya mo, ganun. Yun dapat ang iisipin natin. Nagpasalamat naman ito sa natanggap nilang tulong mula sa UWA. Nagpapasalamat ako sa OWA, salamat sa tulong nila na nakapag-umpisa kami sa puhunan na ibinigay nila at nakapag-umpisa din kami ng business namin. Malaking tulong din sa amin yung nakuha namin na tawag niyan na amount na tulong na nanggaling sa OWA. Salamat sa OWA. Ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program ng OWA ay agarang tulong para sa mga returning OFWs. So yung livelihood natin or yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program is livelihood assistance siya for distressed and displaced OFWs. Usually yung mga hindi nakatapos ng kontrata na and yung mga victims ng war, mga ganun, physical abuse, maltreatment, basta hindi niya natapos yung kontrata na or nagsara yung company. So, bali, maximum of 20,000 yung binibigay namin sa isang OFW. Pero 20,000 pag si OFW ay active na umuwi. And 10,000 naman for OFWs na may 2 or more OWA membership and inactive siya nung umuwi siya. Tapos 5,000 for OFWs na iisa lang yung nabayaran sa OWA and inactive siya nung umuwi. Sa ngayon ay nasa mahigit 300 na returning OFWs mula sa Cordillera ang benepisyaryo ng nasabing programa. Jonalyn Ponciano para sa PIA News Cordillera. Para may pagkakitaan at makapagsimulang muli ang mga OFW na umuwi rito sa bansa, nagsasagawa ng skills training ang mga kaukulang ahensya para sa kanila. Noodle making training inihandog ng Department of Migrant Workers sa mga returning OFW sa Baguio City. Report hatid ni PIA SLU intern Natalia Makadangdang. Libreng skill training para sa mga returning overseas workers na naglalayong magbigay ng dagdag kaalaman at kasanayan na maaari nilang magamit sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at gawing negosyo. Layunin nitong makapagbigay ng kaalaman, makatulong sa pagbuo ng dagdag na pagkakakitaan at maging handa ang mga kalahok sa anumang oportunidad sa ating bansa.
Isa sa mga skill training na inihanda ng Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipino worker ay ang noodle making. 35 partisipante mula sa Baguio City at Benguet ang nakibahagi sa aktibidad. Alok ng training ang kaalaman at kasanayan na maaari nilang siyasatin at pagyamanin. Maaari rin nila itong gamitin sa pagsisimula ng kanilang negosyo. Well, yung activity nito ay part dun sa KKK program na pinapatupad ngayon ng Department of Migrant Workers, particularly on the kaalaman and kabuhayan side. Yung mga returning OFWs po natin, ang intention ay dito na sila sa Pilipinas magstay at hindi na babalik ng ibang bansa para manindihan pa. So, ang program is to afford them opportunities to explore livelihood possibilities. So, bukod dun sa pagbibigay sa kanila ng ayuda, ng financial assistance and amounts, nagkakandak tayo ng mga ganitong programa para maturuan sila at ma-enrich yung capabilities and skill set nila at makapag-desisyon kung ano yung negosyong pwede nilang i-explore at pwede nilang itayo. Katuwang ng DMW sa programang ito ang TESDA, na naglalayong makapagbigay ng technical education at skills development para sa mga Pilipino. Si Zaira C. Balonglong ay isang community-based trainer na graduate ng culinary arts sa TESDA. Since mostly sa livelihood, ang gusto ko lang na, ang pinaka tinuturo ko kasi is the basic ingredients. So, since pang business siya, parang pinaka gusto ko na gawin nila is i-innovate nila yung produkto at i-maintain nila yung quality. Huwag nilang i-compromise yung quality o para lang sumabay sa mga commercial products. Ayon naman sa mga partisipante sa training, napakalaking tulong nito sa mga gustong matuto, gayon din sa mga gustong magnegosyo. Kabilang na riyan sina Bridget Ordonez at Johara Balan. Kaya ako nagsumali para maituro ko sa aking mga women's at maging livelihood namin. Itong noodles at ibibinta namin pag magawin naming livelihood para may pundo po kami. Ganun. Sumali ako dito kasi for skills training, and then parang maganda siya na pang business for us. So, ayun. So, baka pwede nating i-try na i-start for business. Bukod sa noodle making, nagsasagawa rin ang DMW ng mga seminar at programa para sa financial awareness at small business management at maging financial literacy program. Yung financial awareness seminar and small business training management. Iniimbitahan namin dito yung mga experts ng BPI para magbahagi kung paano yung gumawa ng simple bookmaking, kumbaga. And then partner rin doon yung financial literacy programs para kung sakaling sa mga pagkakataon na nakatanggap sila ng financial assistance, yun nga, magagamit nila ito ang tama at hindi siya mauubos ng ganun-ganun lang, kumbaga. Kasi yung intention nga natin dito ay yung sustainability. When you give money, when you give amounts, and that amount will eventually run dry, diba? Run out. So gusto natin na sana ma-spend nila ito ng tama at magkaroon ng sustainability at maging parte siya ng kabuhayan. Aniya, hindi din naman natatapos ang trainings ng mga OFW dahil mayroon din sila mga partner agencies na maaaring tumanggap sa kanila upang magkaroon ng trabaho. Kamakailan, nagkaroon ng regional meeting dito sa office namin sa Department of Migrant Workers na dinaluhan ng DOST, SSS, at ang iba pa nating partner agencies. Na-streamline doon kung ano yung mga programs and services ng respective agencies na pwede natin igawa doon sa particular na kababayan natin na hihingi ng tulong. So kasama din yun. Kumbaga kung sa amin napunta, kami yung first touch, titignan namin kung ano yung pwede namin itulong, ang programa na pwede namin igawad, at i-explore natin yung possibilities na refer sila sa ibang agencies para maiparating din sa kanila yung programa ng particular agency. Ang skills training na ito ay first batch pa lamang. Hinihikayat nito ang mga OFW na bisitahin at abangan ang kanilang Facebook page para sa mga susunod na training. Aniya, laging bukas din ang kanilang opisina sa anumang katanungan.
PIA SLU intern Natalia Makadangdang para sa PIA News, Cordillera. Isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration Cordillera katuwang ang pamahalang lokal ng Corner Apayao ang Business Model Canvas Orientation para sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Ang programa ay para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o BPBH Livelihood Program. Nakibahagi rito ang mga kwalipikadong OFW beneficiaries ng OWA Livelihood Program. Nabigyan sila ng kaalaman kung paano bumuo at mangasiwa ng sustainable business ventures. Ang nasabing aktibidad ay alinsunod din sa kasunduang nilagda ng LGU Corner at ng OWA kamakailan para sa pagpapalakas ng kanilang ugnayan upang maisulong ang mga inisyatibo para sa pangkabuhayan ng mga OFW. Bilang tugon sa kakulangan sa tubig, nag-deploy ang National Irrigation Administration Apayao ng 2 diesel engine pumps sa Pimpila Irrigators Association sa Santa Cruz, Barangay Jim, Pamplona, Cagayan. Ito ay bahagi ng service area ng West Apayao Abulog Irrigation System. Ang mga na-deploy na pumps sa ilalim ng lending agreement ay bahagi ng standby units ng NIA para sa panahon ng emergency gaya ng bagyo, tagtuyot o El Nino. Nagkaroon din ng coordination meeting sa mga miyembro ng asosasyon para malaman ang kanilang agarang pangangailangan sa tubig at matugunan ito. Ang inisyal na hakbang, temporaryong na-impound ang malapit na drainage na magsisilbing water source para sa pump. May na-deploy din na backhoe para magsagawa ng desilting sa drainage area at para mapaganda ang water availability. Mahigit 3,000 public utility vehicle driver at operator sa Cordillera nabigyan ng fuel subsidy. Ilang mga drivers bibigyan pa rin ng Department of Transportation ng subsidiya. Si Angel Kim Pingosro ng PTV Cordillera para sa report. Malaking hamon pa rin sa PUV drivers ngayon ang mataas na presyo ng petrolyo. Kaya malaking bagay sa drivers ng mga pampublikong sasakyan ang subsidiyang ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Kabilang dyan si Kuya Dominador, isang taxi driver na nakatanggap ng 5,000 pesos na fuel subsidy mula LTFRB na ipinambili niya ng diesel. Sa araw-araw na kanyang pamamasada, pinagsasalamatan niya kung makapag-uwi ng 400 pesos sa kabila na mataas pa rin ang presyo ng langis at gasolina. Kasi pag nag-24 hours ka kasi malang diesel, pag ikot ka ng ikot, pupunta naman sa diesel. Useless din naman kasi mahal ang diesel ngayon. Okay. Kaya pag may 400 na, ayos na. Ayon sa Department of Transportation Cordillera, umabot sa 5,000 pesos na cash assistance ang may pagkakaloob sa taxi drivers at operators sa pamamagitan ng PUV subsidy program. Sa huling datos ng ahensya, aabot sa 3,100 pa rin na PUV drivers ang napagkalooban na ng assistance sa buong rehiyon. Pero ang problema ng opisina ngayon ay ang drivers na walang e-wallet o card na direktang paglalagyan ng ayuda. Ang nagiging problema namin ngayon at yun ang kinukonsulta namin sa taas is yung mga walang e-wallet, walang card. Kaya ang mangyayari niyan, parang DSWD na mano-mano. Kasi ang pagbigay. Hiling niya sa mga driver at operator, kaunting paghihintay na lang at maibibigay din sa kanila ang tulong ng pamahalaan. Ngayon yung sa pagbibigay, actually 3,100 pa lang ang nabigyan ngayon kasi nga by batch, hindi kasi mabibigla rin kasi nga sa taas, nationwide yan eh. Kaya mag-antay lang sila. Dagdag pa ng opisyal na bibigyan nila ng prioridad ang naturang bagay upang lahat ng driver at operator ay makatatanggap ng fuel subsidy. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patuloy ang pagsasagawa ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company ng Project Pacdao para matulungan ang mga nangangailangan ngayong panahon ng krisis. Sa pamamagitan ng proyekto, tumutulong sila sa pamamahagi ng mga libreng gulay mula sa mga magsasaka, lalo na sa mga nangangailangan.
Ayon kay Force Commander Police Lieutenant Colonel Marvy Amilaw, nagsimula ang nasabing proyekto noong panahon ng COVID-19 pandemic na muling inilunsad dahil sa krisis. Aniya, sa halip na masira at masayang, hinahakot nila ang mga gulay na libreng ipinamimigay ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, La Trinidad Vegetable Trading Post at sa Bahingawan. Ito ang dinadala nila sa mga komunidad sa La Trinidad Strawberry Fields, sa mga ospital, sa Baguio City at maging sa ilang komunidad sa La Union. Muli pinagtibay ng hukbong katihan ng Pilipinas ang kanilang commitment para sa kapayapaan at seguridad sa mga komunidad sa Abra. Military ground demonstration isinagawa. Si Jam Malingan para sa report. Muling pinagtibay ng 501st Infantry Brigade ng Philippine Army ang kanilang serbisyo para sa seguridad at kapayapaan ng mga komunidad dito sa Cordillera. We do not simply celebrate a date. We celebrate 38 years of service, sacrifice, and steadfast commitment to the Filipino people. Agtitinulong tayo, ita, amang rugi, iti pananglagit, saan laing iti tawen, no diket, iti panagserbi, ken sakripisyo para iti pagilyan. Your successes in the recent dismantling of insurgent structures, neutralizing armed threats, and supporting the whole of nation approach through the LCAP framework have significantly contributed to the stability we are experiencing today. We are reminded that the mission does not end with victory. The greater challenge is to sustain the peace that we have achieved. Sa kanilang ika-38 anibersaryo na ginanap noong April 27 sa Lagangilang Abra, ipinamalas ng 501st Brigade ang kanilang husay at dedikasyon sa isang military ground demonstration kung saan pinakita nila ang kanilang kapabilidad, artilerya at iba pang teknolohiyang pandigma. Pinarangalan din ng 501st Brigade ang kanilang mga katuwang sa serbisyo gaya ng mga lokal na pamahalaan, opisina ng gobyerno, media partners at iba pang stakeholders. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Inilapit sa mga residente ng Mountain Province ang iba't ibang oportunidad sa trabaho. Layunin ng aktibidad na mailapit ang employment access sa publiko. Magbabalita si Valerie Jane Taguba. Mahigit 1,800 na trabaho ang inialok sa mga job seekers sa Mountain Province sa isinagawang job fair cum one-stop shop services with Kadiwa sa Multipurpose Hall ng Bontoc nitong Abril 27. Layunin ng 2 araw na aktibidad na ilapit ang mga hiring companies at government services para mapalawak ang employment access ng mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan din nito ay mapapabilis ang recruitment kung saan napag-uugnay ang mga aplikante at mga potential employers sa isang lugar habang iniaalok ang iba't ibang support services. Trabaho nga if offer da dagitoy ket manipod iti uray high school graduate ka, enggana college graduate ket adda iti trabaho nga i-offer da. So adda iti manipod iti skills, adda dagitoy da carpentry, mining, engineers, ken adda pa iti medical fields. Adamot dagitoy da administrative jobs nga makunkuna, kanayon dagitoy da clerical, ken anya pay man nga klasen ti trabaho. Mula sa mga alok na trabaho, mahigit 200 ang lokal na posisyon habang tinatansyang 1,600 ang trabaho para sa ibayong dagat. Kabilang sa mga oportunidad ang skilled trades, healthcare at office administration. I can say that this is an open opportunity where you can grab any job on the spot. It's like a one-stop shop where hiring agencies and companies gather in one place, and it makes where looking for a job easier and faster. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province, katuwang ang Department of Labor and Employment, Mountain Province. Valerie Jane Taguba para sa PIA News, Cordillera.
Inaasahang mapauunlad ang productivity ng mga magsasaka ng Bauco Mountain Province kasunod ng pagpapasakamay sa kanila ng Department of Agriculture ng iba't ibang kagamitan sa pagsasaka. Karagdagang detalye mula kay Henry Cuyupan ng LGU Bauco. Tumanggap ang ilang mga farmers group at community organization sa Bauco Mountain Province ng farm equipment mula sa Department of Agriculture, DA Cordillera. Sa nasabing tulong ay inaasahang mapalalakas pa ang kapasidad ng mga benepisyaryo sa produksyon ng mga farm produce at mapaunlad ang farming efficiency. Din pa nang i-promote ako sinana modernized farming practices din magpapaspas sinan land preparation ya improve sinan efficiency ya sustainability the agricultural production which in turn it improve abo sinan economic progress di farmers di Bauco. Nagpasalamat din ito sa DA sa patuloy na suporta nito sa mga farmers. Sincerest appreciation to the Department of Agriculture for their steadfast partnership and commitment to the growth of Bauco's agricultural sector. Their continuous strong support provides the essential foundation needed to bridge the gap between our local producers in the wider market, empowering our farmers to become more resilient in the face of economic challenge. Kabilang sa mga natanggap ng nasabing mga farmers ang grass cutters, multi-cultivator machine, pump irrigation system for open source, coffee pulpers at power sprayers. Naging matagumpay ang nasabing programa sa ilalim ng Asenso Banner Program ng Bauco kung saan patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya upang isulong ang kapakanan ng mga farmers. Mula dito sa Bauco Mountain Province, Henry Cuyupan ng LGU Bauco, Asenso Bauco, Asenso. Itinataguyod ng Benguet State University Northern Philippines Root Crop Research and Training Center ang adoption ng improved and location-specific purple yam production technologies. Kamakailan ay nagsagawa sila ng training on improved purple yam production practices para sa mga miyembro ng Living Water Association sa Tublay, Benguet. Layunin ng training na mapaunlad ang productivity, mapataas ang kita at maitaguyod ang sustainable at climate resilient agricultural practices. Ipresenta rin sa aktibidad ang advanced technologies gaya ng purple yam production gamit ang drip irrigation at aeroponics. Nagkaroon din ng hands-on activity kung saan mahigit 1,000 cut sets ang na-produce sa training. Magsisilbing planting materials ang mga ito ng komunidad na papasok sa yam production. Para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, nagsagawa ang Dolicar Occupational Safety and Health Center ng Basic Occupational Safety and Health para sa mga micro and small industries sa Baguio City. Narito ang ulat ni PAA SLU intern Melvin Palutan. Sa selebrasyon ng World Health and Safety in the Workplace, naglunsad ng isang learning session ang Department of Labor and Employment Occupational Safety and Health Center sa activity area ng Baguio Center Mall. Layunin ng learning session on basic occupational safety and health para sa mga micro and small industries na paigtingin ang kaligtasan ng mga empleyado sa kanilang pinapasukang trabaho. Dinaluhan ito ng 50 partisipante mula sa iba't ibang microbusinesses ng Baguio. Main objective po nito ay wala ng accident na mangyayari sa anumang klase ng establishment. So, that is why po yung mga participants natin will be equipped with the necessary knowledge and skills para po may apply nila pagbalik nila sa kanilang enterprises na maiwasan po ang mga aksidente na pwedeng mangyari. Sinabi naman ni Dolicar Regional Director Emelda Romanillos na upang ma-monitor ang well-being ng mga empleyado, kailangan magsumite ng mga incident report ang kanilang employer. Besides po kasi sa dapat requirement na magkaroon ng Safety Officer 1, dapat meron silang Safety Health Committee. And by then, required po sila mag-submit ng report and yung mga accidents report. So meron pong mga required reportorial requirements sa mga establishment na sinasubmit po sa amin.
Ayon naman kay Lyndon Villaseran na nakibahagi sa aktibidad, mahalaga ang ganitong klaseng pagtitipon upang matuto sila sa mga gagawing safety precautions. Mabuti na talaga yung may alam ka na para dapat mong gawin sa kung sakaling may trahedya na hindi naasa-asahan, mas mabuti na yun na may kaalaman ka na dapat mong gawin pag andyan na kung sakaling. Isa rin sa dumalo si Enrico Tullaw. Aniya, maganda ang mga ganitong session upang magkaroon ng kaalaman ukol sa mga disasters at potential hazards sa workplace. Maganda po na may mga training po tayo kasi na magiging preventive yung sa mga darating na mga disasters or whatsoever para maging familiar tayo sa mga kung anong nangyayari sa company natin. Then, being mas maganda po may knowledge po tayo to prevent nga yung mga accident, injuries, or whatsoever na magkakos pa ng death po sa atin. Isa lamang ang aktibidad na ito sa mga inilunsad ng Occupational Safety and Health Center. Ito ay alinsunod sa selebrasyon ng World Health and Safety in the Workplace na may temang Let's Ensure a Healthy Psychosocial Work Environment. PIA SLU intern Melvin Palotan para sa PIA News, Cordillera. Ang hilig sa musika walang pinipiling edad. Ngayong summer vacation, ukulele lesson ang hatid sa isang paaralan sa Benguet. Hindi lang para sa mga bata, kundi maging sa mga nakatatanda. Narito ang report ni PIA SLU intern John Eric Cortez. Nais mo bang matutong tumugtog ng ukulele? Isinasagawa ang ukulele lesson dito sa Tawang Integrated School La Trinidad, Benguet ngayong bakasyon. Ang mga partisipante, mga kabataan at matatanda. Tuwing Miyerkules ginaganap ang ukulele lessons dito. Ito ay nahahati sa dalawang kategorya, ang mga nakatatanda at mga bata. Ito na rin ay naging libangan para sa iba habang walang masyadong ginagawa ngayong bakasyon. Ayon kay Benson Labadan, head teacher 3 ng eskwelahan, maganda na may ganitong pinagkakaabalahan ang mga kabataan tuwing summer at upang maiwasan ang paggamit ng gadgets. Yung time nila nababalance, imbis na doon sila nakafocus sa online games, hindi yung mga ibang bata na naboboard sa bahay, at least meron na silang gagawin, natuto pa sila, madagdagan yung skills nila sa music, na bibuild yung self-confidence nila. Pwede silang mag-present sa mga programs, hindi lang sa school, pwede rin sa barangay activities. Aniya, mahalaga rin ang papel ng mga magulang at senior citizens upang magkaroon ng katuwang ang mga bata sa kanilang pagkatuto sa pagpapatugtog ng ukulele kahit nasa loob ng tahanan. Doon po kasi sa mga adults and senior citizens na gusto rin matuto, at least pag nandun sila sa bahay, meron silang tandem na ginagawa. Para naman kay Alberto, nagsisilbing pagkakataon ang aktibidad upang mas mapalawak ang kanyang kasanayan sa sining at musika. Basta nangag ko DJ tune na, kaya nga i-music. Basta nangag ko, dagja dadu mga pitch, basta pulang denggak kayo, pitch na pa'y, bago ko practice nga i-ukulele. May dagdag nga experience. Nukas pa rin alanda ka lang pasurutak nga ukulele, tunda, mabalin. Isa naman sa mga batang sumali ay si Heman. Hindi naging hadlang ang hamon ng pag-aaral ng ukulele dahil sa matyagang paggabay ng mga guro at suporta ng kanyang mga kaibigan. Dagaming teachers na isdakan nalakadan ni siya nga masuruan kat mayat nga masusuruan kami tapno kaadal kami ti ukulele nga gusto. Tultulungan dakdagi di different score di kaabay korde teachers ko. Tapno maka-learn ka iti music kan maban ka mat nga gilid iti sangway ti stage. Ayon sa coach ng ukulele lesson,
Hindi lamang ito para sa mga bata, kundi nagsisilbi ring mabisang stress reliever para sa mga matatanda at senior citizens. Nabibigyan sila ng pagkakataong makapag-relax mula sa pagod sa trabaho. Especially ngayon na summer, mostly ng mga bata hindi lumalabas, nandun lang sa loob ng bahay, naglalaro ng cellphone or naglalaro ng computer games. At least, ginagawa ko every day, they spend at least 30 minutes to 1 hour na maghawak ng ukulele, mag-practice. And then sa mga adults natin, syempre sa stress nila sa trabaho and then yung sa mga seniors natin, di ba, na walang ginagawa, parang nagiging stress reliever nila at saka ini-enjoy naman nila yung paglalaro ng ukulele. Hinihikayat niya ang publikong matuto ng kahit isang instrumento gaya ng pagpapatugtog ng ukulele na madaling matutunan. It's not too late to learn new things, especially sa musical instruments gaya ng ukulele. Madali lang po siyang matutunan. So, I encourage everyone na at least kahit isang instrument matutunan nating i-play, which is ukulele. Pinakamadali sa lahat. Hindi nasusukat sa edad ang pagkatuto sa musika gaya ng mga nakatatanda at nakababata na nagsikap mag-aral ng pagpapatugtog ng ukulele. Music is life, ika nga nila. Mula rito sa Tawang La Trinidad Benguet, ako si PAA SLU intern John Eric Cortez para sa PAA News, Cordillera. Clint, anong music instrument ang alam mong patugtugin? Nako, sa totoo lang, wala akong alam na instrument na kayang itugtog. Pero siguro maganda na mag-enroll tayo sa ukulele lessons na ito para naman kahit paano may alam tayo na i-play na musical instrument. Yes, and sabi nga, hindi nasusukat sa edad yung pagkatuto sa anumang music instrument. So, yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PAA Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PAA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Vasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes, Naimbag Amalog.